Tahimik ang paligid habang nagsasalita ang matanda. Sa labas, tumatawal ang isang aso, isang mahaba, malamig na tahol na agad pumutol ng katahimikan. Simula noon, Bulong ng albularyo. may kanunuwang gumagala sa tubig, hindi matahimik. Naghahanap ang ama at anak na pwedeng palitan. May kapalit ang bawat sumpa. Ipinasa sa kanya ang isang maliit na sidlang gawa sa bao. May lamang pinatuyong ugat at paminsang umuusok na pulbos. Sa oras ng pangangailangan, Sabi ng matanda. itapal sa bala, sa gitna ng dilim, habang anihin hindi nasusunod sa katawan. Ito lang ang depensa mo. Sa kanyang pagbabalik, halos hindi nagsalita si Elisa. May bumigat sa kanyang dibdib, hindi lamang dahil sa kwento, kundi sa tanong na sumisiksik sa kanyang isip. Si Marco ba ang kinuha ng ilog? O siya ngayon ang ginagamit ng espiritu upang makabalik? Gabi na nang marating nila ang kampo. Ang langit ay kulay abo at pula, parang paso ng araw na ayaw mamatay. Si Lian, tahimik lang na nakaupo habang ang inay abala sa pagluluto. Naglalaga ng sinigang. Kumukulo ang tubig sa kaldero, kasabay ng lungkot na bumabagabag sa bawat isa sa kanila. Wala pa rin ang kanilang ama. Habang sila'y kumakain, walang halos nagsasalita. Tila ang bawat subo may kasamang takot at tanong. Nang matapos ang hapunan, isa-isa silang humiga, dala-dala ang bigat ng araw. At sa kalaliman ng gabi, sa oras na ang lahat ay tahimik, at ang hangin ay malamig na parang kakaibang lamig gumigising sa kanya. Biglang dumilat ang mga mata ni Elisa. Sa gabing iyon, ang kampo'y tila nilalamon ng isang katahimikang hindi likas. Masyadong tahimik. Parang pinapatay ang bawat tunog ng sa paligid. Hindi napansin ni Elisa ang pagkawala ng anak agad. Hanggang sa napansin niya ang bakanting sleeping bag. Walang bakas, walang ingay. Isang malamig na hangin ang dumaan. May dalang samyo ng putik at basang dahon. Lian! Tawag niya. Nanginginig ang tinig. Walang tugon. Dala ang munting flashlight. Lumusong si Elisa sa dilim ng kagubatan, habang ang mga sangay humahaplo sa balat niya na para bang pinipigilan siyang dumaan. Sa bawat hakbang, ang putik ay kumakapit sa kanyang paa. Mabigat, mainit sa ilalim, pero malamig sa ibabaw. Parang hinihigop siya ng lupa. Hanggang sa marating niya ang ilog. Naroon si Lian, nakatayo sa mababaw na parte ng tubig. Walang saplot sa paa. Nakatingin sa gitna ng ilog. Sa tabi niya, nakatayo ang isang batang lalaki. Maitim ang anino nito sa ilalim ng buwan. Basa ang buong katawan, ang damit ay luma, gusgusit, parang hindi sa panahong ito. Lian! Sigaw ni Elisa. Lian, anak!
Lumingon si Lian. Hindi natatakot, hindi umiiyak. Tila wala siyang kaba. Nay, Sabi ng bata, ang tinig ay mahina pero malinaw. Nay, hindi siya si Marco, siya si Mateo. Mateo? Mateo, isang pangalan na hindi niya tinuruan sa anak. Muling tumingin si Elisa sa batang lalaki. Nakangiti ito pero mali ang ngiti. Masyadong lapad, masyadong matagal, at habang dahan-dahan bumabaling ang kanyang ulo patalikod, naririnig ni Elisa ang tunog ng mga butong pumuputok. Parang kahoy na unti-unting nililihis. Hindi niya siya naibalik. Bulong nito habang patuloy ang pagkiling ng kanyang ulo na halos dumikit na sa kanyang batok. Kayo ang may utang. Napaatras si Elisa, pero natigilan nang biglang may lumitaw sa gilid ng tubig. Isang figura gumagapang palabas mula sa ilog. Si Ramon, basang-basa, may dugo ang kanyang sentido na umaagos sa kanyang pisngi. Namumuti ang mga mata, tila nawawalan ng hangin ang kanyang dibdib. Ella! Bulong niya habang pilit na dinudugot ang kanyang hininga. Hindi ko siya nailigtas. Patawad. Bago siya muling bumagsak sa tubig, kasabay ng isang tunog na parang mabigat na kahoy na itinapon sa ilog. Naalala ni Elisa ang binigay ng albularyo. Sa gitna ng kaguluhan, dumukot si Elisa ng maliit na sisidlang bao mula sa kanyang bulsa. Ang iniwan ng matandang albularyo. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ito. Mula sa loob, bumagsak ang durog na ugat, tuyo, amoy abo, at lumang kahoy. Sa unang bugso ng apoy mula sa kanyang sindido, tila may humihigop na hangin sa paligid. Tumahimik ang kagubatan. Walang ingay ng kuliglig. Nagsindi siya ng apoy sa lupa. Hindi malaki pero maliit. Bughaw na apoy at sa bawat sirit ng usok, may kasamang bulong na hindi niya maunawaan. Hinigot niya ang tela, binabad sa langis na may amoy kamangyan at paminta. At habang ang nilalang sa anyo ni Marco ay papalapit, hawak si Lian, bigla niya itong hinampas sa dibdib. Isang sigaw ang sumambulat, hindi boses ng bata, kundi tinig na matanda, puno ng puot at panlulumo. Ang hangin ay nagsimulang lumakas. Napahawak si Elisa sa anak at sumigaw muli. Sinundan ng isa pang hampas. Ang katawan ng bata ay nagsimulang mabaluktot. Parang pinipilipit na manika. Ang mukha nito'y nag-iba, hindi na si Marco, kundi isang mukha ng luma, namumuo sa galit. At doon, nagsimulang magbago ang ilog. Mula sa kulay ng anino, naging kulay dugo ang tubig. Kumalat ang pulang alon sa gilid. Sinasalamin ang langit na tila nag-aapoy. Ang lupa ay umuga. Ang mga sanga sa paligid ay tila kumakapit sa hangin. Naninikip ang daigdig. Isang huling hiyaw mula sa lumiliyab na katawan. Ako si Mateo. Hindi ito tapos. Isang saglit ng katahimikan. Tapos bumagsak.
Nawala ang liwanag, nawala ang kulay. Pagdilat ni Elisa, ramdam niya ang basa sa kanyang muka. Malamig ang pawis sa batok. Nasa tabi niya si Elian, yakap si Marco, ang tunay na Marco. Namumugto ang mga mata, nanginginig pa rin, pero buhay. Ngunit, walang bakas si Ramon. Sa ilog, ang tubig muling naging malinaw. Ngunit, sa ilalim ng ilog, tila may aninong kumakaway o humihila pa ilalim. Kinaumagahan, dumating ang mga barangay upang tumulong sa kanila. Hinahanap nila si Ramon sa iba't ibang dako ng ilog, ngunit hindi nila ito matagpuan. Hanggang lumipas ang 1 linggo na wala silang matagpuan. Sumuko na ang mga otoridad sa paghahanap at bumalik na sila Elisa sa Maynila dahil sa trabaho at umaasa pa rin na bumalik si Ramon sa kanila. 2 buwan ang nakalipas habang abala sa paglilinis ng bahay. May kumatok sa kanilang pinto at nang pagbuksan niya ang pintuan, laking gulat ni Elisa nang bumungad sa kanya si Ramon. Bumungad sa kanya si Ramon na nakangiti. Hinawakan ni Elisa ang mga kamay nito. Baka nagmamaligmata lamang siya. Inakala niya na wala na talaga ito. Laking gulat niya na totoong buhay si Ramon. Dama niya ang init ng katawan ni Ramon. Nagwika ito, "Andito na ako, mahal." sa sobrang saya, mabilis niyang niyakap ang kanyang asawa at nakita siya ng kanyang anak. Mabilis din itong tumakbo at yakapin siya. Ipinaliwanag din ni Ramon ang nangyari sa kanya. Iniligtas ito ng albularyo. Natagpuan siya nito sa ilog, sa malayong parte kung saan sila nagkampo. Dinala siya nito sa kanyang bahay hanggang sa gumaling siya. Sa pagbalik ni Ramon, naging masaya at muling nakumpleto muli ang kanilang pamilya. May mga lugar na hindi lang basta tahimik, nakikinig sila. Sa ilalim ng agos ng ilog, sa bawat hunin ng hangin, at sa pagitan ng mga bitak sa lupa, nakabaon ang mga lihim. Mga kasalanang pilit tinatabunan pero hindi nalilimot, sapagkat ang kalikasan ay may sariling alaala. At sa oras na handa na sila magsalita, hindi ito bulong kundi paniningil. Isang paniningil mula sa mga kaluluwang ninakawan ng hustisya. Wakas. Mga kaibigan, maraming salamat sa pakikinig. Maaari rin ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? At sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment. Maraming salamat sa inyong suporta. Ang kwento ng kababalaghan.